Hi guys! Welcome back to my channel, Nets Kanoy Vlog. Ngayon lang uli ako nag-vlog. Kasi i-flex ko sa inyo ang gagawin ng aking husband dahil gumagawa siya ng kimchi, homemade. Galing sa kanya, ang mga gulay galing sa kanyang garden. Kaya panoorin natin siya. Ito oh. So from our garden, kumuha tayo ng isang pechay bagyo. Ibang klaseng pechay bagyo to, hindi yung tumikom. Pero parehas lang siya ng isang pechay bagyo na naka-close talaga. Eh, silang crunchy and water. Ito lang kung ano klase. Pechay bagyo siya guys. So today video gagawa tayo ng alright, gawa lang natin to. So yan, pagkatanggal natin guys itong pinakang head niya, hiwain lang natin ng mga 3 inches ang haba. Yan. Ito na siya guys. Ugasan natin siya. Kaiwa natin na ganyan guys. Ito, lalagyan na natin siya ng asin. After natin siya mapugasan, maanlawan, lalagyan natin siya ng asin. Kailangan maraming asin. Tapos dito sa iba. Tapos marami kasi kailangan pagkilikan natin mamaya alaw natin salty siya. Lalagay natin ng asin guys, lalagyan natin ng konting tubig, 1 glass ng kahit na kapulak para mas mababad siya, 1 glass ng water. Tapos ilang natin huwag natin pipigil. Babad lang natin ng marinate natin for 30 minutes. Ayan. Ayan. So, ito na yung ating minarinate na gulay. So, 30 minutes na mahigit. Almost 45 minutes na. Nalalawan na natin siya ngayon. Mga dalawang anlaw lang kung sa tingin nyo okay na yung alat niya. So, ito pangalawang anlaw na natin to. So, okay na siya. Dalawang anlaw. I-drain lang natin to guys bago natin ihalo doon sa ating paste. So, habang hinihintay natin, minamarinate natin yung ating gulay guys, gagawa muna tayo ng ating lugaw para nagagamitin natin doon sa ating gagawing kimchi. Half glass of water. Yan. Lagyan natin ng isang kutsarang glutinous rice. Kailangan haluin natin to para hindi mabuo-buo. So halo lang na halo guys. Tapos mamaya papakita ko sa inyo yung beans niya hanggang sa maging paste na siya. So palamigin lang natin yan. So yan, habang pinapalamig natin yung ating lugaw, nag-ready na ako dito ng ating mga kakailanganing ingredients. So meron na tayo ditong bawang, isang puso lang na bawang yung ginamit natin kasi medyo maliit lang naman yung ating cabbage. And then meron tayong 1 inch na luya, iwain lang natin yan. Tapos didikdikin natin. Yung ating luya dito. Yan. Pwede natin yung ating bawang, nadigdig na natin ito kanina. So yung bawang, luya, sibuyas, pwede nating i-blender. Tapos sira yung blender natin, so kaya dinigdig na lang natin. Meron tayong kalahating sibuyas, iwain lang natin. Tapos so ganun yung gagawin natin, idigdigin na lang natin kasi sira yung ating blender. Okay na siya. Saka natin matigdig guys. Okay natin dito sa aking mixing bowl.
yung carrots natin optional, pwedeng wala, pwedeng meron. So, lagyan lang natin, pampakulay lang. Lagyan natin sa ating mixing bowl. Lagyan natin ng 2 tablespoon ng patis. Meron tayong brown sugar, 2 tablespoon. Chili powder, half cup. Depende kung gusto niyo mas mahang halo natin. Then, ayan, add na natin yung ating glutinous paste. Nahalo ko na rin konti. And haluin lang natin, i-mix lang natin. Ayan. Pwede, after yung ma-mix, pwede nyo siyang tikman kung okay na sa inyo yung anghang, okay na sa inyo yung alat, yung konting tamis. Kailangan maglalaban siya. Yan, fix na siya. So, yung ating binabad is more than 30 minutes na. Alawan na lang natin. Okay guys, balik tayo dito sa ating ginagawang kimchi. So, ito na yung din-dry natin na peche bagyo. So, mimix na natin siya ngayon. Yan, lagay natin dito sa isang malinis na mixing bowl. Yan. Tapos, yan. Lagyan na natin ng ating chili paste. Nagawa. So, yan. Konti-konti lang muna. So, yan. Tapos kailangan guys, naka-gloves tayo para ma-mix natin ng maayos. At saka hindi maangawan yung ating kamay. Gusto natin ng maayos na rin yan. 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 Kailangan din mix nice. Para lang hindi mo siya pinipiga. Talagang. Tapos nagdagan lang ulit natin. Kung tingin natin is kulang pa. Kailangan naman tayo. Yan. 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 Tapos ito guys, yan. Pwede na natin siyang tikman. Sarap. Very crunchy. Lagyan natin sa iba. Kailangan ma-mix natin ng mabuti. Balagyan lahat. Yan. Napakasarap nito sa yung mga ulam natin na mga prito-prito. Fried chicken, para fried fish. Anyhow. Alright, tapos na yung ating kimchi. Lalagay na lang natin ito sa isang malinis na tub para i-ferment natin. Ayan, kumuha tayo ng malinis na tub. Kailangan yung lalagyan natin is tuyo siya. And malinis talaga para hindi siya mapanis. Ayan, pwede na natin siyang ilagay dito. Ayan. Siya, ito lang siya dito. Sakto lang siya sa ating lalagyan. Tapos, yung natira konti, lagyan natin sa ibabaw. Yan. Okay siya. Yan. Ayan. Kailangan, i-press lang natin ng konti. Yan. Para yung hangin sa loob. Para mawala yung hangin. Yan. Then, ito, ready na siya tayo. Pwede na siya kainin. Pwede na kung kainin mga dabagas. Tapos, kailangan takip niya is yung talagang lapat. Yan. Yung muna to dito sa lamesa nyo, iwan nyo muna ng within 24 hours bago nyo ilagay sa rep. Then, pinakamasarap niya is 2 to 3 days. Yan. Yan ang mas masarap na siya kainin. Alright, tapos na ang ating kimchi. Ganun lang kasimple. So, yan.
from our garden to our table. So, yan, kaya iba-iba yung meron tayong tanim na mga gulay-gulay sa ating mga paligid, sa ating mga bakuran. So, may mga nagagawa tayo na hindi lang pang araw-araw na pagkain. Yan. So, pwede na pang business to guys. Pwede na pang business. So, alright, thank you.